Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol, at welcome back ulit sa aking YouTube channel at samahan niyo ulit kami para sa bagong episode natin sa araw na to. Bale, binalikan namin ulit mga idol ang spot kung saan kayo namana nung nakarang araw kasama si Utol Dinis, kung saan ko nakuha ang isang Black GT na umabot ng 15.5 kilos. Binalikan namin mga idol ang spot. Dalawang oras na biyahe na naman bago namin narating ang spot, kaya medyo tanghali na. Narating na namin mga idol. Narating na namin ulit ang spot na to. Di malakas na naman ang hanging amihan. Ayan. Ang oras alas 9:50 uno. Alas 9:51 ng umaga. Kumain muna kayo mga idol dahil nag-kiss na para mamaya diretso na pag-dive. Okay mga idol, GT oh mga bago si Utol mga idol. Tayo nag-ready pa lang. Alas 10:36 na. Okay, baba na tayo mga idol. Dive safe ulit. Sana bigyan tayo ni Lord na biyaya sa araw na to. Magandang visibility ng tubig. Napakalinaw sana ng tubig pero wala naman itong current. Mas okay sana kapag may current or agos dahil lumalapit ang mga pelagic sa bahura at dito sila naghahanap ng pagkain. Nagload na rin ako ng 2 rubber para ready tayo mga idol kung sakaling makakita kagad tayo ng isda. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na rin at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang naka-update sa mga bagong episode na i-upload ko dito sa YouTube channel. At nang makaload na nga ako ng 2 rubber ay pinuntahan ko dyan mga idol kung saan nangingitlog ang mga cuttlefish. Pero ito ang inabutan ko, isang marblet grouper at malaki na dito lang sa napakababaw na area. Papasok na sana sa butas ang isdang ito pero bigla itong huminto at nabigyan natin ng tira. Medyo alanganin pa ang naging patama natin. Mabuti na lang at sa pangatinamaan at tumagos sa bungangan nito, kaya hindi na ito nakawala. Unang isda na nakuha ko mga idol, isang marblet grouper at malaki na ito. Umabot na ng 4.5 kilos ang isdang ito, kaya panalo sa napakababaw lang na area. Halos mga 5 meters lang. Ayos. Kuntik pang hindi tamaan mga idol. Oh, nasa bunganga. Tingnan ko lang sana yung mga itlog ng cuttlefish. May isa pa lang mga marblet grouper dito. Ayos. Napakababaw na area. Ayos.
Pambihira. Nandiyan ka lang pala. Malaki na rin. Mga 4 kilos na siguro. Move forward naman at dito na ako nag-drop sa medyo malalim na part ng Bahura dahil meron ako nakita ang 3 Harlequin sweet lips dito mga idol sa may malaking bato. Kaya dito ako sa malayo lumapat para hintayin ang paglapit ng mga isdang ito. Pero hindi ako napapansin ng mga ito kaya ako na lang ang dahan-dahan na lumapit sa kanila. Ayaw pa rin talagang lumapit. Kaya mabanti pa ako ng konti para makuha ko ang tamang distansya. At pumili ako ng isa na makakalabitan ko. At itong mas malaki ang pinili ko. Pangalawang isda na nakuha ko mga idol, isang Harlequin sweet lips. At malaki na nga ito dahil lumabot na ng mahigit 2 kilo. Gitik mga idol. Ayos. Harlequin sweet lips. Malaki na. Tatlong magkakasama. Pangalawang star natin. Baga natin bangka mga idol. Kasi ko yung isdi parang pansin. Yun. Malayo ang tinis eh. Lagay na natin itong 2 isda.
na rin sa likod. Oo. May nakuha na si Utol? Ito ma'am. Wala pa. Sa part naman nito, dalawang white margin unicorn ang nakita ko habang nasa ibabaw ako. At malalaki na ang mga unicorn nito. Kaya sinubukan kong i-drop shot. Pero habang pababa ako sa bahura ay papalayo naman ang mga ito. Kaya lumapat ako sa bahura at hinintay ang paglapit ng dalawang white margin unicorn na ito. Papalapit na sana ang isa dito. Pero paglingon ko dito sa may bandang kaliwa, may napansin ako na isang Baltic Trevally at papalapit sa akin. At malaki na rin ang isang Baltic Trevally ito or talakitok, kaya ito na ang pinuntirya ko. Magandang klase kasi ng isda at mas mahal kumpara dito sa white margin unicorn dahil 290 per kilo. At umabot na rin ito ng 2.5 kilos. At yan ang pangatlong isda na nakuha ko sa araw na ito. Isang Baltic Trevally or talakitok. Ayos. Malaki na. White margin sana target natin mga idol. Dalawang white margin unicorn. Pero biglang lumapit ito. Kaya ito ang nadali natin. Malaki na. Pangatlong stock natin. May higit 2 kilo. Baltic Trevally. Ayan. Baltic Trevally. Matapos kong makuha ang isang Baltic Trevally ito, ay nakailang ulit pa ako na nag-drop dito sa area. Pero wala nang ibang isda akong nakuha, kaya umakyat ako ng bangka para lumipat ng ibang bahura. Lipat kami ng ibang bahura mga idol. Wala nang current, wala nang mga pelagic. Dahil silog. Ano ka mo? Murahan na duwag ang latan.
Harisada po alatan. Ito kaldo man ka po. Kaya may mga alatan ba ito? Tinanaan ko ito sa sarot. Dito na kami sa Nalapatang Bahura. Plus dos sila hapon. Kaya ako ba baba na tayo ulit mga idol dahil alas 2 benching ko na ng hapon. Let's go. Sa Nalipatang Bahura naman, isang pugita kagad ang nakita ko habang nakadapa ko sa bahura, kaya sinubukan ko itong dukutin. Nasa loob ito ng butas kaya kiniliti ko muna ng dulo ng shafting para lumabas. Sinilip ko muna dito sa kabila at napansin ko na papalabas na ito kaya inabangan ko na. At ito na, nadali nga natin mga idol ang isang pugita at medyo malaki na rin ito. At masarap ito sa adobo. Ayos. Magdali pa na natin. Kala mo ha, tago ka pa ha. Kita pwede na to. Pang adobo. Tatakas pa. Takas ka pa. Mayroon na tayong pang-adobo mamaya. Pugita. Next drop, habang pababa ako sa bahura ay meron akong napansin na isang pawikan na nagpapahinga. At paglapat ko sa bahura, isang barchik tribali naman ang mabilis na lumapit dito sa akin. Kaya inabang ko agad ang SG at tinira ko na dahil napakalapit na nga ng isdang ito. Malaki na ang isang barchik tribali na ito dahil lumabot na ito ng 3.3 kilos. Panglimang isda na nakuha ko.
Malaki na. Wow, labas. Ang laki. Next drop ay binalikan ko ulit ang area kung saan ko nakuha ang isang tribali at nandyan na naman ang pawikan. Nakadapa na naman ito sa bahura at nakatingin lang ito sa akin habang nag-aabang ako ng isda. Pagtingin ko ulit sa may pawikan nito ay isang coral trout ang nakita ko. At good size na rin ng isang coral trout nito, kaya ito na ang pinunteriya ko. Napakaamo ng pawikan na ito. Hindi talaga umaalis kung saan siya nakadapa. At lumapit pa ako dyan para malapitan ko rin ang isang coral trout at matira ko nga. At ito na, lumapit pa ako ng unti para makuha ko ang tamang distansya. At natamaan ko naman ito. Pang-anim na isda na nakuha ko. Isang coral trout at good size na rin dahil lumabot na ng 900 grams.
Diyos. Good size. Uwi na. Alas 4, 34 na. Diyan na rin si Utol sa bangka. Ikaw ka? Wala nang isda na nakuha si Utol Dennis sa nalipatan naming bahura, kaya mabilis na umakyat ito sa bangka. Yung ligyan turay, kaya lang ito yung sulog. Huli namin mga idol. Yeah. Corn. Meron tayong ano. Asa? Right, uwi na kami mga idol dahil alas 4 alas 4:42 na. Right, uwi na kami. Wow. At mag-shoutout na rin tayo mga idol. Shout out kay Richard Abiho, Elmer Marcon and Andun family from Kalayo, Kabatuan, Iloilo. James Navarro, Dindual Tichi from San Fernando, Masbate. Leo Tomas from Nueva Ecija. Gina Quachon from UAE. Santi Roldan from Calamba City, Laguna. Albiter from Bohol. Hilson Ortuhan from Highland, San Vicente, Santo Tomas, Batangas. Abil Salva from Caloocan City. Albert Pantino from Mandaluyong City. Leopoldo Rsal at sa kanyang asawang si Marilu from Quezon City. Milo Amores from Atimunan, Quezon. Froilan Cabradilla Senior and family from La Union. Dennis Pedida. Dichoso family from Gugun. Umay Vlog TV from Bacoor, Cavite. Johnny Jaketin. Maki Boy Borrello and family from San Roque, Tabaco City. Nonilon Fernandez from Butuan City.
Tataon Toy, Puji Edward from Quezon Province. Felix Lungkop and Cornico family from Pinagtulayan, Norsagaray, Bulacan. Pancho Pantino from Rapu-Rapu, Albay. Felix Lumugdan and family from Paranaque City. Dennis De La Cruz and family from Naay, Cavite. Romeo Alcones and family from Tacligan, San Teodoro or Mindoro. Felix Kiroy. Ano ba huli? Shout out sa inyong lahat mga idol at maraming salamat po. Tan. Olikin sweet lips. Sarong kilo. Okay, 1 kilo. Ito mga idol, ang halaga ng nakuha kong isda ngayong araw. Bali 5 pirasong isda. Medyo maliliit pa pero okay na rin. 3,681. Okay na. Biyaya na naman ulit.